Did you know kung bakit nalungkot si Pedro nung tanungin siya ng Panginoon sa ikatlong beses kung mahal niya ito? Alam ninyo, maraming misconception ang verse na ito sa John 21:15 to 17. Ang sabi ng ibang mangangaral na kung bakit daw nalungkot si Pedro, kasi isa raw siyang mangingisda at hindi niya kaya yung responsibilidad na inaatang sa kanya ni Jesus na magpakain at mag-alaga ng tupa. Ang iba naman ay sinasabi na malaman niya na nababasa na ng Panginoon na kanyang iniisip, nalungkot na siya. Pero sa likod ng ito, ano ba ang katotohanan? Una, ang katotohanan na yan ay hindi tumitingin sa original na Biblia, which is ang Greek, yung mga nag-interpret niyan. Sabi sa John 10:11, the good shepherd giveth his life for his sheep. Yan po ang definition ng unconditional love or agape love. So, dapat alam natin yung pinag-uusapan dyan. Kasi dito sa atin, sa salitang Tagalog, pag sinabing pagmamahal, pagmamahal lang. Pag sa English naman, pag sinabing love, love lang. Pero sa kanila, may kategorisasyon ng pag-ibig. Pag sinabing agape, unconditional love yan. Pag sinabing phileo, pag-ibig yan para sa kaibigan lang. Kapatid ni Pedro na ang pag-ibig na hinihingi ng Panginoon ay agape love. Kaya lang ang sinusukli niya is phileo. Sa una, sa pangalawa, sa pangatlong pagkakataon, puro phileo ang sinasagot niya. Pero ang tanong ng Panginoon, una, agape. Pangalawa, agape. Pangatlo, ginawa niya ng phileo. Ibinaba niya ang standard niya para maabot yung kayang ibigay ni Pedro. Kaya sa transliteration, ganito yan. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa akin? Ang sagot ni Pedro, opo Panginoon, pero bilang kaibigan. Ikatlo, ang sabi ni Jesus, Pedro, kaya mo ba akong mahalin bilang kaibigan na lang? So, sabi ni Pedro, opo Panginoon. Tapos nalungkot siya. Kasi ibinaba ni Jesus yung standard niya para lang maabot si Pedro. Alam niyo mga kapatid kabiyaya, hindi tayo paghahanapan ng Diyos. Kung ano lang ang kaya nating ibigay, ino-honor ng Diyos yan. At kapag naunawaan na natin, tayo mismo ang magsasabi na, Panginoon, ito ang buhay ko. Sabi sa Luke 47 verse 7, ang pinatawad ng malaki ay malaki kung magmahal. At ang pinatawad ng maliit ay maliit kung magmahal. Nung naunawaan ni Pedro ang mga salitang yan sa paglaon ng panahon, di ba hinula rin ng Panginoon sa kanya? Verse 18 at 19, na mamamatay siya. Kaya nung dumating na ang oras ng kanyang kamatayan, na siya ay papako sa krus, anong sabi niya? Dahil malinaw sa isip niya na pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan, ang sabi niya sa magpaparusa sa kanya o mag-e-execute sa kanya, huwag niyo akong itulad kay Kristo ng ganyan ng kamatayan kasi hindi ako karapat-dapat. Pako niyo ako ng pabaliktad. Ganon na unawaan ni Pedro. Sa huli, naibigay niya yung unconditional love na hinihingi ng Panginoon. Ayan. Panibago na namang misconception na naitama. Kaya, follow lang kayo. I-share natin yung mga gospel na to. Like, share, mag-subscribe na rin kayo para mas lalong lumaki ang propagation ng gospel. Again, did you know